Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1401, ang ikalabing-isang disipolo. Sa sandaling iyon, ang ikalimang prinsipe ay mukhang natakot. Nararamdaman niya ang pagbuti ng demonyong layunin ni Linfang. Hinihiram ni Linfang ang kanyang puwersa para mag-level up. Roar. Umuungal ang mga dragon at may lumabas na dragon sa kanyang katawan. Sa pagkakataong ito siya ay naging tunay na dragon. Lalala. Kumulo ang dugo ni Linfang. Ang blood abstruse energy ay nagpakulo sa kanyang katawan na parang sisabog. Kung wala siyang ganoong kalakas na dugo, ang blood abstruse energy ay pumatay sa kanya ng mag-isa. Mamatay. Sigaw ni Linfang. Ang mga demonyong enerhiya ay tumusok sa ikalimang prinsipe, at sa kanyang utak, nagsimulang tumunog ang siyam na kanta ng Netherworlds. Isang lawa ang lumitaw sa loob ng mga mata ni Linfang, ito ay ang napakaitim na tubig ng siyam na daigdig. Ang ikalimang prinsipe ay unti-unting nagiging isang demonyong alipin. Ipasa. Kung gagawin mo, hindi kita papatayin. Sabi ng isang demonyong boses sa kanyang ulo. Siya ay sinusumpa. Sa pagtingin sa kanyang mga mata, makikitang ayaw niyang magpasakop, ngunit sa ibang direksyon siya dinadala ng kanyang iniisip. Sa sandaling iyon, naunawaan ng ikalimang prinsipe ang pinagdaanan ng ikapitong prinsipe. Nararamdaman niya ang demonyong layunin at naririnig niya ang Nine Netherworlds Demonic Song. Pagsira ng Celestial Dragon. Mamatay. Galit na sigaw ng ikalimang prinsipe. Lumitaw ang mga ilaw mula sa kanyang mga mata at naging mga dragon na lumipat patungo kay Linfang. Sira. Sigaw ni Linfang na itinaas ang kanyang kamay. Ginamit niya ang kanyang Deadly Demon Punch para sirain ang mga ilaw. Nakatitig sa kanya si Linfang kaya hindi na tumingin sa ibang lugar ang ikalimang prinsipe. Ipasa. Galit na muling sigaw ni Linfang. Pinakondense niya ang demonyong chi at inatake ang hangin sa direksyon ng ikalimang prinsipe. Ang kanyang pag-atake ay mas malakas kaysa sa ilang minuto bago. Dragon Skill Assassination, mamatay. Sigaw ng ikalimang prinsipe. Ang kanyang napakalaking dragon na mga mata ay puno ng apoy na tila nag-aapoy ang kanyang espiritu. Gusto niyang pigilan si Linfang na kontrolin siya. Biz. Pinalibutan ni Demonic Chi ang dalawang mandirigma, pinipigilan silang makita ng mga tao. Ano ang gagawin ni Linfang? Isang nakakakilabot na sigaw. Nagsimulang magpanik ang mga tao ng Tianlong Divine Castle at namutla ang kanilang mga mukha. Little Five. Sigaw ni Emperor Tianlong, nakatingin sa mala demonyong Chi. Gusto niyang sirain ang demonyong Chi at iligtas ang Little Five. Emperor Tianlong, ano ang ginagawa mo? Malamig na tanong ni Emperor Yu. Kung lalabag ka sa mga patakaran ng pulong, kailangan mong pasanin ang mga responsibilidad. Si Emperor Tianlong ay mukhang nabalisa at tumigil sa paggalaw. Ang mga ulap ng demonyong Chi ay kumalat at unti-unti, muling lumitaw si Linfang. Ang ikalimang prinsipe ay nawala kahit papaano. Wala man lang bangkay. Walang nakakaalam kung paano pinatay ni Linfang ang ikalimang prinsipe. Maaaring makita ito ng emperador, ngunit iyon ay isang paglabag sa mga patakaran. Kaya naman pinigilan ni Emperor Yu si Emperor Tianlong na gawin ito. Brother. Sigaw ng pang-apat na prinsipe. Duguan ang kanyang mga mata at napapaligiran siya ng Beast Chi. Tumingin si Emperor Tianlong kay Linfang, ngunit hindi na niya sinubukang kontrolin ang kanyang sarili. Ipinakita niya sa lahat kung gaano siya galit. Ang ikapitong prinsipe ay ang kanyang ampon, ngunit ang ikalimang prinsipe ay ang kanyang biolohikal na anak. Siya ay patay na, at bago mamatay, siya ay nagsilbing kasangkapan upang tulungan si Linfang na makapasok sa susunod na cultivation layer. Tumingin si Linfang sa ikaapat na prinsipe at sinabi, "Hihintayin ko na patayin mo ako." Gagawin ko, ipinahayag ng ikaapat na prinsipe. Tumalikod si Linfang at bumalik sa grupo ng mga tao mula sa Tiantai. Hindi ko akalain na mag-level up si Mufang sa pamamagitan ng paghiram ng puwersa ng ikalimang prinsipe. Mula ngayon, mas magiging mahirap ang pagpatay kay Mufang. Baka si Chi Chenren lang at ang pang-apat na prinsipe ang makakapatay sa kanya. Natukoy ni Emperor Chi ang mga patakaran upang ang mga cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi ay hindi makapatay ng mga katamtamang antas na Zun cultivator. Inaasahan din niya na ang tatlong grupo ay maaaring magkapit-bisig upang patayin si Linfang, ngunit ngayon ay lumalakas si Linfang at nag-level up pa sa isang labanan. Tingnan natin kung paano papatayin ng Chi Clans Alliance si Mufang. Sabi ng maraming tao. Maya-maya, turn na naman ni Tiantai, at 12 bayani na lang ang natitira sa kanila. Roexi, umalis ka na. Ang Chi Clan ay may 7 medium level na Zun cultivator na natitira, kaya maaari mong patayin ang sinuman sa kanila. Walang pakialam na sabi ni Mo Chen. Nanginginig ang mga kalamnan ng lahat. Hinamak ni Mo Chen ang Chi Clan at lalo na ang huling medium level na Zun cultivator na mayroon sila. Siya ay kumilos na parang maaari nilang patayin ang mga ito ayon sa gusto nila. Ang Tiantai ay may 10 medium level na Zun cultivator na natitira, habang ang Chi Clan ay mayroon lamang 7. Kung ganoon ang pagsasalita ni Mo Chen, nangangahulugan ito na madaling mapatay ng mga natitirang cultivator ng Tiantai ang lahat ng natitirang mga cultivator ng Chi Clan. Ganon ba kaina ang Chi Clan? Bumangon si Roexi sa hangin at itinuro ang isang cultivator ng Chi Clan na nakarating sa pinakatuktok ng ikalimang layer ng Zun Chi. Malakas ang cultivator na iyon, kaya niyang pumatay ng mga ordinaryong cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi. Ngunit laban kay Roexi, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon.
Kinokontrol ni Roexy ang mga decay abstruse energies at maaaring tumanda ang kanyang kalaban, na nagpapababa ng lakas ng kanilang dugo. Gumamit din siya ng speed abstruse energies para mas mabagal ang paggalaw ng kanyang mga kalaban. Sa wakas, maaari niyang pagsamahin ng perpekto ang pagkabulok at pabilisin ng mga abstruse energies. Napakalakas ni Roexy na pinaglalaroan lang niya ang kanyang kalaban sa laban na iyon. Sa wakas, naglabas si Roexy ng sword energies at condensed speed abstruse energies para mas mabilis itong kumilos. Tumagos ang espadang iyon sa ikatlong mata ng kanyang kalaban at agad siyang napatay. 12 tao na lang ang natitira sa Chiclan at hindi sila natuwa tungkol dito. Walang ganoon karaming cultivator ang Tiantay sa tuktok ng layer ng Zunchi, ngunit madali nilang mapatay ang lahat ng katamtamang antas ng Zun cultivator ng Chiclan, na pumipigil sa kanila na magpatuloy. Naisip ng karamihan. Kung pinatay ni Tiantay ang lahat ng katamtamang antas ng mga Zun cultivator mula sa Chiclan, ito ay magiging trahedya. Ang mga taong iyon ay mga pinuno din ng kanilang henerasyon, sila ang mga simbolo ng isang henerasyon. Pagkatapos, turn na naman ng Chiclan. Sa pagkakataong ito, ipinadala ni Emperor Qi ang kanyang biolohikal na anak, si Qi Chenyun, isang cultivator ng ikawalong layer ng Zunchi upang hamanin ang cultivator ng ikawalong layer ng Zunchi mula sa Tiantay. Ito ay isang mahusay na labanan. Nagawa niyang masaktan at maalis ang cultivator ng ikawalong layer ng Zunchi mula sa Tiantay, ngunit ang mga tao ni Tiantay ay tila walang pakialam. Sa lakas ng ikawalong layer ng Zunchi, marahil ay isa siya sa pinakamalakas na cultivator na mayroon si Tiantay, ngunit isa lamang siyang normal na disipulo. Ano kaya ang magiging reaksyon nila kung alam nilang ang 11 tao na hindi naalis ay pawang mga direktang disipulo? Ano ang magiging reaksyon nila kung alam nilang si Mufang ay si Linfang? Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1402, Kuken, Shinzan. Pagkatapos ng Chiclan, turn na ng Sikong clan. Sinulyapan ni Emperor Sikong ang mga tao mula sa Tiantay at sinabing, may 3 tao na hindi pa natin kilala, kaya sino ang gustong sumubok sa kanila? Pupunta ako. Sabi ni Sikong Yo na tumatalon pasulong. Napatingin siya sa mga manlalaban mula sa Tiantay na hindi pa lumalaban. Ang isa sa kanila ay may itim na damit, napakapayat, at ang kanyang chi ay mukhang mahina. Kahit sino ay mahuhulaan na siya ay may sakit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. May isa pa na mukhang matibay at may antena na nakausli sa kanyang third eye. Ang huli ay mukhang sobrang kalmado, at wala siyang chi. Mukha lang siyang ordinaryong tao. Ang ganitong mga tao ay madalas na nakakatakot. Ikaw, halika at lumaban ka, sabi ni Sikong Yo sa nakaitim na damit. Pagkatapos ay tumalon sa ere ang binata na nakaitim na damit. Biz. Kumulo ang dugo ni Sikong Yo. Desiccate, sabi ng binata na nakaitim na damit. Ang kapaligiran ay biglang naging napakadilim at malungkot. Nagsimulang magkawatak-watak ang lahat sa paligid nila. Malaki ang pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Sikong Yo. Napapalibutan siya ng enerhiya ng pagpapatuyo, pinabagal ang daloy ng kanyang dugo, at sinisira ang kanyang chi. Kahit na nagtataglay siya ng celestial vision, hindi niya makita ng malinaw ang pag-ataking iyon. Dry abstruse energies. Ang mga tao ay nagulat na makita ang isang kakaibang abstruse enerhiya. Ang mga direktang disipulo ni Tiantay ay lahat ay may iba't ibang spell at kapangyarihan, mahirap hulaan kung ano ang mga kakayahan ng susunod na tao. Ang kanyang enerhiya ay katulad ng pagkabulok na enerhiya ni Roexy. Ipinaalala nito kay Linfang ang isang kalaban niya sa Great Competition ng Zuyu, ang patay na puno. Ngunit ang pag-atake ng cultivator ng Tiantay na iyon ay mas malakas kaysa sa Dead Tree. Ang kanyang abstruse energy ay level 7. Kung level 7 ang cursing abstruse energies ko, ganoon din ako kalakas. Isninfang. Maaari din niyang sampay ng chi at dugo ng mga tao, na may katulad na epekto sa mga dulot ng tuyong enerhiya. Biz. Naglabas ng puno sa itaas ng Sikong Yo ang cultivator mula sa Tiantay. Kakaibang espiritu, nasa panganib si Sikong Yo, naisip ng karamihan. Ang mga dahon ng puno ay biglang nalaglag at lumipat patungo kay Sikong Yo. Asar. Galit na sigaw ni Sikong Yo. Ang kanyang kamay ay naging isang matalim na talon nang magsimula siyang umatake sa mga dahon. Nakadesiccating fissures. Galit na sigaw ng cultivator mula sa Tiantay. Ang puno at mga dahon ng puno ay nagsimulang mag-crack habang ang isang napakaraming piraso ay nahulog sa Sikong Yo. Natulala siya habang napapaligiran siya ng mga bulok na dahon at mga piraso ng bolt. Totem Desolation Technique. Sigaw ng alagad mula sa Tiantay. Ang katawan ni Sikong Yo ay kumaluskos at siya ay nagbigay ng nakakakilabot na tili. Ang kanyang katawan ay naaagnas at ang kanyang mga laman at buto ay naaagnas at natutuyo. Nanliit na ang kanyang katawan, sa lalong madaling panahon ay naging kasing liit ng dahon. Pagkatapos siya ay nawala, ganap na naagnas. Ang bulok na puno ay muling naging normal na puno at tumagos pabalik sa kanyang katawan. Nagulat ang mga tao, naiintindihan na nila ngayon kung bakit mahina ang kanyang chi at kung bakit siya mukhang may sakit. Payat siya at mukhang may sakit dahil sa nabubulok niyang chi. Ako si Kuken, sabi ng cultivator mula sa Tiantay na walang pakialam. Pagkatapos, bumalik siya sa likod ni Emperor Yu, na iniwang tulala ang karamihan.
Bakit napakalakas ng mga direktang disipulo ni Emperor Yu at Emperor Shi? Ang huling dalawa ba ay kasing lakas? Ang mga taong iyon ay maaaring pumatay ng mga cultivator sa tuktok din ng layer ng Zunchi. Naisip ng karamihan. Ngayon ay ang Wen clan na. Nagpadala sila ng napakalakas na medium level na Zun cultivator na pagkatapos ay pumatay ng isang weaker medium level na Zun cultivator mula sa Chi clan. Ang palasyo ng Devamara ay nagpadala din ng isang katamtamang antas na Zun cultivator na pumatay ng isang cultivator mula sa Chi clan, na nag-iwan lamang ng 4 na tao. Ang Celestial Palace of the Immortals ay nagpadala rin ng napakalakas na medium level na Zun cultivator na nag-alis ng pinakamahina sa mga medium level na Zun cultivator mula sa Chi clan. Hindi naman gaanong nagulat ang mga tao. Naunawaan nila na pinatay ni Jun Moshi ang isa sa kanila, hindi lamang dahil gusto niyang ipaghiganti ang pagkamatay ni Lin Feng, kundi dahil ang emperador ng Celestial Palace of the Immortals ay umabot na sa katapusan ng kanyang buhay. Dahil ang Celestial Palace of the Immortals ay nasa silangang bahagi ng bahwang tulad ng Chi clan, ang Chi clan ay nagsimula ng maglagay ng pressure sa Celestial Palace of the Immortals. Ngayon, ang Chi clan ay mayroon na lamang 3 medium level na Zun cultivator na natitira. Gusto ng Chi clan na makipaglaro kay Tiantai, ngunit sa huli, nakipaglaro sa kanila si Tiantai. Naisip ng karamihan. Pagkatapos, turn na naman ni Tianlong Divine Castle. Agad na pinakawalan ng ika-4 na prinsipe ang malamig na hayop na Chi. Hindi ka pupunta. Sabi ni Emperor Tianlong, nakapikit ang mga mata. Pagkatapos ay bamulong siya. Lalaban si Chi Chenren laban kay Mufang. Dapat mong ipagpatuloy ang panonood ng mga laban. Sige. Sabi ng pang-4 na prinsipe, nakakuyom ang mga kamao. Nagpadala si Emperor Tianlong ng cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi upang hamanin ang cultivator mula sa Tiantai na may sungay at mukhang matangkad at matibay. Ito ay isang paputok na labanan. Ang cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay napakalakas, ngunit ang direktang disipulo ng Tiantai ay mas malakas. Ang cultivator mula sa Tianlong Divine Castle ay naging dragon at ang cultivator mula sa Tiantai ay naging isang hayop. Pagkatapos ay dinurog ng cultivator mula sa Tiantai ang dragon sa ilalim ng kanyang mga paa at pinatay ito ng dahan-dahan. Ang pinakamagandang bahagi ng bahwang, isang palaban na hayop. Nagulat na naman ang mga tao. Ang mga tao ay tumingin sa malakas na cultivator mula kay Tianlong, siya ay nakahiga sa entablado at ang kanyang chi ay napakahina. Tinusok siya ng cultivator mula sa Tiantai gamit ang kanyang sungay at mga piraso ng dumudugong laman ay nakasabit sa kanyang dibdib. Roar! Ang may sungay na hayop ay umungal at tumalon muli sa cultivator mula kay Tianlong. Hindi. Boom, kotsa. Ang cultivator mula kay Tianlong ay nagbigay ng isang kakilakilabot na tili. Ang pangalan ko ay Xingzan. Sigaw ni Xingzan. Pagkatapos ay muli siyang naging tao at bumalik sa grupo mula sa Tiantai. Masyadong mahirap talunin ang mga direktang disipulo ng Tiantai. Naisip ng karamihan. Pagkatapos, turn na naman ni Tiantai. Ang huling hindi pa lumalaban ay lumabas at tumingin sa pinakamalakas sa 3 medium level na Zun cultivator na naiwan mula sa Chi clan. Mukha siyang mahina kumpara sa kanya, ngunit itinuro niya ito at sinabi. Halika rito. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1403, Paghirang. Ang mga mata ng malakas na cultivator mula sa Chi clan ay napuno ng apoy. Halos masira ang espasyo sa pagitan nila dahil sa titig niya. Biz. Ang malakas na cultivator na iyon ay biglang nawala. Ang kanyang empty space agility technique ay hindi kapani-paniwala. Ang espasyo sa paligid ng cultivator mula sa Tiantai ay naging distorted, kaya mahirap makita. Boom, kotsa. Isang sinaunang bato ang lumitaw at umusad, na pinipigilan ang espasyo na maging masyadong baluktot. Ang batong iyon ay naglalaman ng ilang kakaibang ilaw. Biz. Ang cultivator mula sa Chi clan ay muling nawala at muling nagpakita sa likod ng cultivator mula sa Tiantai. Ngunit hindi niya ito nilingan, sa halip ay sinuntok niya ang hangin pabalik, at lumitaw ang isa pang stone tablet. Ang mga tao ay namangha dahil ang bawat pag-atake niya ay naglalaman ng mga banal na marka, na pagkatapos ay mabilis na napalitan ng mga tapyas ng bato. Boom boom boom. Ang espasyo sa paligid ng yugto ng labanan ay ganap na nabaluktot ng lumitaw ang ilang mga silhouette. Ang malakas na cultivator mula sa Chi clan ay pinagkadalubhasaan ng empty space agility technique sa isang mataas na antas, kaya nakakagalaw siya ng napakabilis. Ang cultivator mula sa Tiantai ay nakakatakot din. Napapaligiran siya ng mga tapyas na bato, at hindi pa nga siya kumikibo. Cosmic Battle Rotation. Sigaw ng cultivator mula sa Chi clan. Ang lakas ng cultivator mula sa Chi clan ay lumapot at umikot sa paligid ng cultivator. Omnipresent Seal. Sigaw ng cultivator mula sa Tiantai. Itinaas niya ang 2 kamay at marami pang mga sinaunang bato ang lumitaw sa paligid niya. Hindi na ganoon ka-distorted ang espasyo, medyo kumalma pa ito. Lalala. Kumulo ang dugo ng cultivator mula sa Chi clan. Pagkatapos ang kanyang walang laman na espasyo ay naging isang walang laman na scroll ng larawan sa espasyo at bumaba mula sa langit. Gusto niyang balutin ang cultivator mula sa Tiantai sa loob nito. Apiin. Sigaw ng cultivator mula sa Tiantai. Isang batong plato ang lumabas sa kanyang katawan at bumangga sa picture scroll.
Ang sinaunang plato ay naging napakalaki at tinataka ng espasyo, kasama na ang balumbon. Boom! Marahas na yumanig ang entablado, ngunit hindi makagalaw ang picture scroll. Hindi na kayang manipulahin ng cultivator mula sa chiklan ang kanyang espiritu. Ilibing. Galit na sigaw ng cultivator mula sa Tiantay. Pagkatapos ay humakbang siya pasulong at biglang, ang dalawang mandirigma ay inilibing sa ilalim ng bundok ng mga sinaunang bato. Biglang lumitaw ang nakasisilaw na mga ilaw sa mga sinaunang bato at nabalot ng itim na mga scroll ng larawan ng mga bato. Pumunta ka, malamig na sigaw ng cultivator mula sa Tiantay. Pagkatapos ay direktang binomba ng mga sinaunang bato ang malakas na cultivator mula sa chiklan. Pahinga. Sigaw ng cultivator mula sa chiklan. Lumipat siya patungo sa isang sinaunang bato at naglabas ng lakas upang pigilan ito sa pagsulong, gayunpaman, ang iba pang mga sinaunang bato ay patuloy na gumagalaw patungo sa kanya. Ang mukha ng cultivator mula sa chiklan ay namutla ng nakakamatay. Nasa panganib siya at alam niya iyon. Inangat niya ang kanyang ulo at nakita niya ang isang napakalaking bato na bumagsak sa kanya. Iyon ang espiritu ng kanyang kalaban, hindi lamang nito pinahirapan ang kanyang espiritu, kundi pati na rin ganap na tinatakan ang espasyo sa itaas niya. Sirain, sirain, sirain. Sigaw ng cultivator mula sa asan. Nagsimula siyang maglabas ng nakakatakot na lakas sa mga bato, ngunit hindi ito natinag. Ilibing. Sigaw ng cultivator mula sa Tiantay. Ang lahat ng mga bato ay lumapit sa cultivator mula sa chiklan at inapi siya, pagkatapos ay inilibing siya. Ginamit niya ang kanyang mga kamay upang pigilan ang mga ito, ngunit pagkatapos ay nagbigay siya ng nakakakilabot na tili. Bumalik. Ang malakas na cultivator mula sa Tiantay ay biglang inilagay ang kanyang kamay sa lupa at ang mga bato ay agad na naging isang libingan, inilibing ang kanyang kaaway sa loob. Hindi na siya makita ng karamihan. Pagkatapos ay naalala ng cultivator mula sa Tiantay ang kanyang espiritu at ang napakalaking bato ay bumalik sa kanyang katawan. Nawala ang espiritu ng kanyang kaaway at siya ay namatay. Ang pangalan ko ay Mobay. Walang pakialam at mahinahong sabi ng binata. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanya sa grupo ng mga tao mula sa Tiantay. Ang chiklan ay mayroon lamang dalawang medium level na Zun cultivator na natitira. Ito ay muli ang chiklan. Tiantay, Tiantay, siguradong may sikreto sila. Isip ni Emperor Chi, na nakatitig kay Emperor Yu. Talagang may sikreto sila, kung hindi, paano magiging ganoon kalakas ang lahat ng direktang disipulo nila? Lahat sila ay mga henyo. Si Emperor Yu ay napakalakas din at bumangon sa maikling panahon. Po Chen, Hao Qinglin, Tian Chi, Rou Exi, Wu Yong, Mo Qingtian, Ban Rou, Li Hen, Xingzan, Kuken, 11 direktang disipulo. Si Mo Chen ay hindi lumahok, ngunit mayroon pa ring Mufang. Sino ang makakalaban natin? Nag-aalangan si Emperor Chi. Emperor Chi, kung hindi ka sigurado, maaari kang sumuko sa pagkakataong ito at hayaan ng isang tao na maalis. Mahinahong sabi ni Emperor Yu. Nakaramdam ng hiya si Emperor Chi sa komentong iyon. Pupunta ako. Sabi ni Chi Chenren sa malamig na paraan. Hindi, sa susunod na round. Sabi ni Emperor Chi na inilagay ang kanyang braso sa harap ni Chi Chenren upang pigilan siya sa pagpunta. Sige, susunod na round, papatayin ko siya. Sabi ni Chi Chenren kay Emperor Chi gamit ang telepathy. Hindi, huwag gumawa ng mga hakbangin. Malamig na sabi ni Emperor Chi. Kahit siya ay hindi alam kung sino ang pinakamahina sa grupo ng mga tao mula sa Tiantay. Kung hindi ako nagkakamali, ipapalaban kanila kay Linfang. Xiao, pumunta at pumatay ng isang tao mula sa Wen clan. Sabi ni Emperor Chi. Tumanggo si Xiao at tumalon sa stage. Pumili siya ng isang malakas na cultivator mula sa Wen clan. Sa nakaraang round, pinatay ng Wen clan ang isang miyembro ng Qi clan, kaya sa pagkakataong ito, ipaghihiganti nila siya. Si Xiao ay pumili ng isang miyembro ng Wen clan at ginamit ang lahat ng kanyang lakas para patayin siya. Pagkatapos, turn na ng si Kung clan. Hindi rin sila pumili ng manlalaban mula sa Tiantay, sa halip ay pumili sila ng isang mula sa Wen clan. Napatay ng si Kung clan ang isang malakas na cultivator mula sa Wen clan, ngunit napakabilis, ang Wen clan ay nakaganti. Hindi sila lumaban sa Qi clan, sa halip ay iniwan ang dalawang pinakamahusay na medium level na Zun cultivator mula sa Qi clan hanggang sa Tiantay. Nagpadala ang Deva Mara Palace ng cultivator ng tuktok ng layer ng Zun Qi upang alisin ang isang cultivator sa tuktok ng Zun Qi layer ng Qi clan. 7 tao na lang ang natitira sa Qi clan. Kung hindi sila nakalusot sa round, ito ay katawa-tawa. Sila ang nag-organisa ng pulong ng mga emperador, kaya kung hindi sila kwalipikado sa susunod na round, pagtatawanan sila ng lahat. Ang Celestial Palace of the Immortals ay nagpadala rin ng cultivator sa tuktok ng Zun Qi layer na nag-alis ng cultivator ng ikapitong Zun Qi layer mula sa Qi clan. Hindi inatake ng Tianlong Divine Castle ang Tiantay, sa halip ay ipinadala nila ang ikawalong prinsipe upang alisin ng isang cultivator mula sa Wen clan. Maya-maya, turn na naman ni Tiantay at lahat ng tao ay nakatingin sa kanila. Sino kaya ang ipapadala nila? Tian Chi, ibigay ang Chi Chenren kay Linfang. Sabi ni Mo Chen. Naunawaan ni Tian Chi, kaya tumalon siya sa hangin at naupo ng naka-cross-legged.
Pagkatapos ay tumingin siya sa mga miyembro mula sa Chi clan, partikular kay Chilin. Siya ay isang cultivator ng ika-6 na layer ng Zunchi at medyo malakas. Si Tian Tai ay nagpadala kay Tian Chi at si Chilin ay napakalakas, ngunit siya ay matatanggal sa huli. Sina Tian Chi, Mo Chen at Hao Qinglin ang pinakamalakas na direktang disipulo sa ilalim ng dalawang emperador. Naisip ng karamihan. Si Tian Chi ay sikat habang si Chilin ay hindi gaanong sikat. Nakapili na si Tian Tai ng mga kalaban para sa dalawang pinakamahusay na manlalaban mula sa Chi clan. Tian Chi vs. Chilin, Mo Feng vs. Chi Chenren. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1404, Pagbato sa isang nahulog sa balon. Tumalon si Chilin pasulong at bumaba mula sa Chi Tian Peak. Sa isang iglap, napunta siya sa battle stage at hinarap si Tian Chi. Alam din niya kung gaano kasikat si Tian Chi, ngunit hindi niya alam kung gaano kalakas si Tian Chi mula noong mga chismis na iyon. Parusa, Sinner Killer. Sabi ni Tian Chi, pinagdikit ang mga palad at naka-cross-legged. Mukha siyang dalisay, inosente, at maharlika. Kumikislap ang mga gintong ilaw sa paligid niya at kumukulo ang dugo niya. Pagkatapos ay lumitaw ang isang Buddha sa kanyang likuran. Om Eira Pa Kanadi. Om Eira Pa Kanadi. Si Tian Chi ay nagsimulang umawit ng mantra ng Manjushri. Ang bawat pantig ay naging soundwave na naglalaman ng mga nakakatakot na enerhiya. Iyan ba ang Great Compassion Mantra? Akala ng ilang tao sa karamihan ay nakilala na nila ang mantra. Hindi, mayroon itong 8 pantig. Ito ay dapat ang mantra ng Manjushri. Ang mga miyembro ng Celestial Thunder Temple ay hindi makapaniwala. Si Tian Tai ay may 2 kamanghamanghang Buddhist monghe, si Banro na alam ang Sapta Ati Buddha Karaseniya Darani Mantra at Tian Chi na alam ang mantra ng Manjushri. Ang isang mantra na may 8 pantig ay hindi may kakaila na mas malakas kaysa sa isang mantra na may 6 na pantig lamang. Roar. Para bang ang mantra ni Manjushri ay nakaakit ng kapangyarihan ng isang leon. Lumitaw ang mga gintong leon sa hangin at lumipat patungo kay Chilin. Slash. Napapaligiran si Chilin ng nakakasilaw na mga ilaw at isang espada ang nabuo sa kanyang kamay. Boom. Ang mga leon ay umungal at sinira ang mga ilaw, pagkatapos ay nagpatuloy sila sa pasulong. Itinaas ni Chilin ang kanyang espada at nilaslas ang hangin sa kanyang harapan. Isang walang katapusang halaga ng gintong lakas ang dumaan sa tabi niya, pareho sa kanyang kaliwa at kanan. Diretso sa kanyang harapan, dahan-daang tumataas ang kanyang espada. Ang kanyang empty space sword ay mas malakas pa kaysa sa isang medium level na banal na sandata, tumugma ito sa lakas ng isang mataas na antas na banal na sandata. Si Tian Chi ay tila walang masyadong pakialam sa espada. Ipinagpatuloy niya ang pagbigkas ng mga mantra sa isang malinaw, malambing, dalisay, malalim, malalayong tinig na Brahma. Ang Buddha sa likod ni Tian Chi ay nagtaas ng kanyang napakalaking kamay na parang sumisikat na araw. Pagkatapos, lumitaw ang tila bowl ang apoy. Sa totoo lang, ito ay ang enerhiya ng araw na nagiging isang espada. Verokana. Isip ni Lin Fang. Verokana sword. Paano siya magiging napakalakas? Ang mga miyembro mula sa Celestial Thunder Temple ay nag-uusap tungkol dito. Hindi na maimulat ni Chilin ang kanyang mga mata dahil sa nakakasilaw na mga ilaw. Siya ay umatake pa rin gamit ang kanyang espada, ngunit ang Verokana ay bumababa patungo sa kanya. Boom! Dama po ang empty space sword kay Tian Chi, ngunit sa sandaling iyon, napapalibutan siya ng mga gintong ilaw at ang kanyang katawan ay hindi kapani-paniwalang siksik. Umalangaw ang isang metal na tugtog mula sa suntok. Ang dambuhalang Verokana ay lumapit kay Chilin, at tumunog ang mga pagsabog. Pagkatapos, nawala si Chilin, muling lumitaw sa harap ni Tian Chi habang pinupulot ang isa pang walang laman na espada sa espasyo. Pinagsama niya ito sa kakagawa niya lang. Sa pagkakataong ito, tinutukan niya ang ikatlong mata ni Tian Chi. Roar! Roar! Muling lumitaw ang mga leon at umungal, na naging sanhi ng matinding pag-iling ni Chilin. Ang kanyang espada ay hindi kapani-paniwalang matalas, ngunit hindi pa rin niya magawang putulin ang katawan ni Tian Chi. Ang mga kasanayan at diskarte sa Verokana ay hindi kapani-paniwala tulad ng mga alingaungaw. Naisip ng malalakas na cultivator mula sa Celestial Thunder Temple. Mamatay, mamatay, mamatay. Sigaw ni Chilin. Ang kanyang mga mata ay duguan ngayon, ang kanyang boses ay paos, ngunit siya ay nagpatuloy sa pag-atake kay Tian Chi gamit ang kanyang walang laman na space sword. Tinamaan niya ang ulo, leeg, dibdib ni Tian Chi, lahat ng ito ay mga welga na naglalayong pumatay. Siya ay baliw kung iniisip niyang kaya niyang patayin si Tian Chi. Kapalit. Sabi ni Tian Chi. Sa isang iglap, pinutol ng susunod na espada ni Chilin ang katawan ni Tian Chi sa dalawa. Namangha ang mga tao, kaya halos hindi sila makahinga. Ang Buddha sa likod ni Tian Chi ay nagmulat ng kanyang mga mata at inihagis ang kanyang napakalaking kamay patungo kay Chilin. Tian Chi. Nakilala ng karamihan ang mga mata na iyon. Si Tian Chi at ang Buddha ay nagpalitan ng mga katawan. Ang katawan na pinutol ni Chilin gamit ang kanyang espada pagkatapos ay naging 1,000,000 gintong bituin. Biz. Isang nakakatakot na lakas ang gamulong sa mga alon. Gustong tumakas ni Chilin, ngunit huli na ang lahat. Hinawakan siya ng dambuhalang kamay ng Buddha. Hindi. Galit na sigaw ni Chilin.
Ang napakalaking Buddha ay tumingin sa mga tao sa tuktok ng Chi Tian Peak at sinabi. Ang Chi Clan ay mayroon lamang 5 tao. May isa pang medium level na Zone Cultivator. Pagkatapos niyang sabihin iyon, isang nakakakilabot na tili ang tumunog habang dinurog niya si Chilin. Pagkatapos, nasira ang napakalaking Buddha at lumitaw si Tian Chi mula sa loob. Pagkatapos, bumalik siya sa kanyang mga kaibigan mula sa Tiantai. Kung si Chi Chenren ay mapatay ni Mufang, ang Chi Clan ay wala ng mga katamtamang antas na Zone Cultivator para sa pulong ng mga emperador. Sa 5 taon, 10 taon, o kahit 20 taon, gaano kalakas ang Tiantai? Naisip ng karamihan. Ngunit hindi nila ito masyadong pinag-isipan. Ito ay medyo halata tungkol sa kung ano ang mangyayari kung ang lakas ni Tiantai ay lumago sa mga darating na taon. Pagkatapos, turn na naman ng Chi Clan. Nagpadala ang Chi Clan ng cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi para lumaban. Naghihintay pa rin si Chi Chenren kay Lin Feng na hamanin siya. Ang cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi ay pumili ng isang cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi mula sa Wen Clan. Isang cultivator ng ika-8 layer ng Zun Chi. Inalis ng cultivator ng Chi Clan ang cultivator mula sa Wen Clan pagkatapos ng isang malaking labanan. Nagpadala ang Sikong Clan ng medium level na Zun Cultivator na pumili din ng medium level na Zun Cultivator mula sa Wen Clan at nagawang alisin siya. Pagkatapos, turn na ng Wen Clan. Nakamit nila ang kanilang paghihiganti at nagpadala ng cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi upang labanan ng isang cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi na nagtanggal ng isa sa kanila noong nakaraang round. Mahusay at nakakatakot ang labanan, ngunit sa huli, nanalo ang cultivator sa tuktok ng layer ng Zun Chi mula sa Wen Clan. Inalis na niya ang cultivator ng Chi Clan, ngunit hindi niya ito pinatay. Napakalakas ni Chi Chen yun, hindi siya mas mahina kaysa sa isang cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi. Hindi banggitin ang lakas ni Chi Yao. Naisip na ramihan. Pagkatapos, turn na ng Deva Mara Palace. Nagpadala sila ng Demon Cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi upang harapin ang isang cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi na nakipaglaban kay Meng Qing noon. Nanalo ang cultivator ng Deva Mara Palace at inalis ang cultivator mula sa Chi Clan, naiwan ang Chi Clan na may 3 tao na lang ang natitira. Ito ang turn ng Abyss of Sufferings at nagpadala sila ng cultivator ng ika-9 na layer ng Zun Chi upang labanan si Chi Yao. Pagkatapos, inalis ng malakas na cultivator mula sa Abyss of Sufferings si Chi Yao. Ipinaalala nito sa lahat ang isang salawikain. Para batuhin ang isang taong nahulog sa isang balon. Maraming tao ang nag-isip ng kung ano-ano, kung si Tiantai ay walang ganoong kahangahangang mga disipulo, malamang na sila ang nasa ilalim ng balon. Ang walang kapantay na martial god, unang yugto. Kabanata 1405, huling labanan ng Chi Clan. May 2 disipulong naiwan sa tuktok ng Chi Tian Peak, ngunit ang karamihan ay walang habag sa kanila. Tiningnan lang nila sila ng malamig at walang pakialam. Natukoy ng Chi Clan ang mga patakaran, kaya dapat nilang igalang ang mga patakaran. Ang mga patakaran ay nilaro laban sa kanila. Dati, mukhang kalmado at payapa si Emperor Qi, ngunit ngayon ay galit na siya. Nakaramdam siya ng hiya. Mayroon na lamang siyang 2 cultivator na natitira, at kung matalo sina Chi Chenren at Chi Chenyun, ito ay ganap na kawalan para sa kanila. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pamamahala sa kaganapan, ngunit hindi man lang sasali ang kanyang angkan. Si Chi Chenren at Chi Chenyun ay malamang nalalaban kina Hao Qinglin at Mufang, kaya hindi na kailangang mag-alala ang iba. Naisip ng karamihan. Nakatulong ang Abyss of Sufferings na maalis si Chi Yao, kaya napahiya din nila ang Chi Clan. Bukod pa rito, kahit na hindi nagawang alisin ni Tiantai ang huling 2, malamang na mapapamahalaan ng ibang tao. Ang Tianlong Divine Castle ay hindi nagpatuloy sa pag-atake sa mga tao mula sa Tiantai, sa halip, nakipaglaban sila sa mga tao mula sa Wen Clan. Hinihintay nila ang Chi Clan at Tiantai na makipaglaban sa isa't isa. Pagkatapos, turn na naman ni Tiantai. Tumiti si Mo Chen at sinabi, Qinglin, lalaban ka kay Chi Chenyun, pagkatapos ay lalaban na ni Chi Chenren ang susunod. Si Mo Chen ay may pananampalataya kay Hao Qinglin. Kung nagawa ni Hao Qinglin na alisin si Chi Chenyun, ang Chi Clan ay iiwan na lamang ng Chi Chenren. Si Chi Chenren ay walang pagpipilian, kundi ang lumaban din. At saka, kailangan niyang lumaban sa tuwing may pipili sa kanya. Kahit na hindi siya inalis ni Lin Feng, maaaring piliin siya ng iba. Mukhang tinutulungan ni Mo Chen si Mufang. Naisip ng karamihan. Aalisin muna ni Hao Qinglin si Chi Chenyun, sa ganoong paraan, magkakaroon ng opsyon si Lin Feng na piliin ang kanyang kaaway sa dulo. Kung naalis si Chi Chenren noon, magagawa ni Lin Feng na labanan ng iba pang mga cultivator mula sa Sikong Clan at Tianlong Divine Castle. Ang mga pinakakahangahangang henyo ng Tianlong Divine Castle ay unti-unti ring nagsimulang lumitaw, ngunit hindi na pinili ng mga prinsipe na labanan ang sinuman sa mga cultivator mula sa Tiantai. Sa sandaling iyon, dumaong si Hao Qinglin sa entablado ng labanan at tumingin sa mga miyembro ng Chi Clan. Hindi na niya kailangan pang sabihin, tumingin lang siya kay Chi Chenyun na bumaba mula sa tuktok at lumapag din sa battle stage. Biz. Si Hao Qinglin ay nawala sa isang kisap mata. Ang nakakapagtaka, hindi niya agad ginamit ang kanyang espada. Boom.
Si Hao Qinglin ay tumalon pasulong at nagpakita sa harap ni Qi Chenyun, itinaas ang kanyang dalawang kamao at pinag-iiba ang layunin ng reincarnation sa kanila. 6 na thread ng reincarnation ang lumitaw. Itinaas ni Qi Chenyun ang kanyang mga kamay at lumitaw ang mga ilaw sa kanyang harapan. Nais niyang sakupin ang lakas ni Hao Qinglin sa kanyang sarili. Isang tunog na tila nagmula sa nakaraan ng umalangaw habang ang mga ilaw ay umaatake sa layunin ng muling pagkakatawang tao ni Hao Qinglin. Patuloy na lumilitaw ang mga tunog ng dagandong habang si Hao Qinglin ay patuloy na nag-condense ng reincarnation energies sa kanyang mga kamao at umaatake sa espasyo sa paligid ng Qi Chenyun. Pagnanakaw ng kaluluwa reinkarnasyon, sabi ni Hao Qinglin. Pagkatapos ay isang malakas na hangin na puno ng reincarnation energies ang dumampi sa katawan ni Qi Chenyun. Nararamdaman ni Qi Chenyun kung gaano kakilakilabot ang mga reincarnation energy na iyon. Sila ay drain ng kanyang kaluluwa, Fred sa Fred. Biz. Napapaligiran si Qi Chenyun ng walang laman na enerhiya sa kalawakan, na naging mga gintong ilaw. Kasabay nito ang pagkulo ng kanyang dugo at ang kanyang espiritu. Ito ay isang walang laman na scroll ng larawan sa espasyo na nakapalibot sa kanyang katawan. Alam niya na hindi siya makakaasa sa kanyang espiritu na patayin si Hao Qinglin, ngunit maaari pa rin niyang protektahan ang kanyang sarili dito. Milyon-milyong golden empty space energy thread ang lumitaw at pinalibutan ang yugto ng labanan. Gusto ni Qi Chenyun na gawing sariling teritoryo ang yugto ng labanan. Naisip ng karamihan. Gayunpaman, walang takot si Hao Qinglin. Ipinagpatuloy niya ang pagbomba ng hangin sa direksyon ni Qi Chenyun. Tumunog ang mga pagsabog habang nagsimulang lumitaw ang mga butas sa espasyo sa kanilang paligid. Si Qi Chenyun at Hao Qinglin ay parehong maihahambing sa mga tuntunin ng lakas. Wala sa kanilang dalawa ang maaaring pumatay sa isa pa, pareho silang nagsisikap na lumikha ng kanilang sariling teritoryo gamit ang yugto ng labanan. Naisip ng karamihan. Napakabilis, isang malakas na hangin ang hamampal sa yugto ng labanan, naglalaman ito ng reincarnation at walang laman ng mga enerhiya sa espasyo. Kung nasa loob ako niyan, mamamatay ako kaagad. Akala ng maraming tao. Ang mga gininto ang sinulid ng mga enerhiya ay nakakatakot at gayon din ang mga enerhiya ng reincarnation. Nakakatakot na labanan. Baka sabay silang mamatay. Naisip ng karamihan. Magiging trahedya iyon. Sina Qi Chenyun at Hao Qinglin ay parehong hindi kapani-paniwalang talento. Si Emperor Qi at Emperor Yu ay panay na nakatingin sa kanila. Aling enerhiya ang mananalo? Reincarnation o walang laman na enerhiya sa espasyo? Matagal ang ihip ng hangin bago tuluyang huminto. Unti-unti, nakita ng mga tao ang nasa loob. Si Qi Chenyun ay napapaligiran ng mga walang laman na enerhiya sa kalawakan, ngunit unti-unti siyang nawawalan ng buhay. Iniunat niya ang kanyang braso, sumisigaw ng tulong dahil nahulog siya sa kailaliman ng reincarnation. Wala na si Hao Qinglin. Namatay ba siya para patayin si Qi Chenyun? Naisip ng karamihan. Si Emperor Qi ay natakot, kahit na pinatay ni Hao Qinglin ang kanyang sarili para patayin si Qi Chenyun, kung si Qi Chenyun ay patay, si Emperor Qi ay madudurog. Kung tutusin, anak niya si Qi Chenyun. Hindi banggitin na si Qi Chenren lang ang may iwan. Tingnan mo, nandoon si Hao Qinglin. Sa sandaling iyon ay lumitaw ang isang reincarnation hole at isang silhouette ang bumaba mula rito. Hindi siya patay. Naisip ng karamihan, namangha. Si Hao Qinglin ay lumilipad pabalik sa entablado ngayon. Walang nakakaalam kung ano ang nangyari sa pagitan nila sa hangin, ngunit walang alinlangan, ito ay isang nakakatakot na labanan. Mabuti. Ang mga tao ni Tiantai ay namangha habang si Emperor Qi ay nawasak. Si Qi Chenyun ay patay na. May isa pa lang, sabi ni Hao Qinglin, na nakatingin kay Qi Chenren sa kalmado at matahimik na paraan. Sinabi niya ito ng malakas para marinig siya ng buong Chiklan. Pagkatapos noon, ang Chiklan na at hindi nila mapili kung sino ang ipapadala. Kailangan nilang ipadala si Qi Chenren. Lalaban ba siya kay Mufang? Naisip ng karamihan. Pagkatapos, sinabi ni Qi Chenren. Hihintayin kong hamanin mo ako. Samantala, papatayin ko ang ibang tao. Pagkatapos ay tumingin si Qi Chenren sa isang malakas na cultivator mula sa Celestial Palace of the Immortals at sinabing, halika at mamatay. Nagulat ang malakas na cultivator. Tumalon siya sa entablado at walang anumang sorpresa, pinatay ni Qi Chenren ang malakas na cultivator na iyon mula sa Celestial Palace of the Immortals. Si Qi Chenren ay isang duwag. Sa halip na hamanin si Mufang, pinapatay niya ang ibang tao. Hindi hinamon ni Qi Chenren si Mufang. Pagkatapos noon, wala nang humamon sa mga tao mula sa Tiantai o mula sa Chiklan. Alam ng lahat na walang magagawa si Lin Feng kundi hamanin siya pagkatapos nito. Tulad ng inaasahan nila, nang si Tiantai na, tumalon si Lin Feng sa entablado at tumingin kay Qi Chenren. Hindi na niya kailangang sabihin, alam ni Qi Chenren na hinahamon siya ni Lin Feng.